Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nga ako guys. Let's go! Para po continuous na mabigyan niya ng pag-asa yung mga taong naniwala sa kanya at saka yung mga posibleng botante. Kinakailangan niya pong maya't maya may update siya sa ICC para po hindi yung pamahalaan na mapakinggan na sinasabing walang jurisdiction, hindi papapasukin, hindi sila makakapag-imbestiga, walang makikipagtulungan sa kanila. Hindi po madadakip ng ICC si PRRD dahil yan, kita nyo, tinantanan niya yung tinantanan ni Trillanes yung Interpol na sinasabing member tayo ng Interpol pero hindi po member yung Interpol po ay hindi sakop ng ICC. International body rin yun. Baka nakarinig lang kayo ng international magkaugnay na sila. Wala pong kaugnayan yun. May magkaiba po yun. Speaking, may pananagutan pala sa batas kung ikaw ay makikipagtulungan. Kumbaga, hindi tayo sakop ng ICC, walang jurisdiction, tapos nakikipagtulungan ka para maidiin mo yung isang Pilipino, yari ka sa batas. Pero ito tanong ko, bigla ko lang naalala to si Mike Abe. Si Mike Abe ba ay PTV4 anchor? Siya ba ay nasa pinasusweldo ng gobyerno? Tinatanong ko lang po Siya po ba ay, kasi sila Erwin noon, sabi ni Erwin, hindi po siya pasweldo ng gobyerno dahil pinasusweldo siya ng kapatid niya, di ba? Si Ben Tulfo. Ito po ba? SMNI, hindi. Matagal na si Abe na wala sa SMNI. PTV4 po ba si Mike Abe? Nariyan pa rin po ba siya o vlogger na lang? Hindi ko sigurado, hindi ko siya napapanood Kasi kung PTV4 siya, eto po, Mr. President, hindi po kinikilala ng pasweldo ng pamahalaan yung atin pong Vice President. Vlogger na lang ba? Kasi kung nagtatrabaho pa sa PTV4, may nilalabag po yan. Kasi hayagan niya, kung taga PTV4 ka, pinasusweldo ka ng pamahalaan, tapos hayagan mong binabanatan, bawal po sa pamahalaan yun. Bawal po maging partisan yung mga alam mo ba yun, Abe? Baka hindi alam ni Abe to. Sabagay, mahina nga kokote. Hindi ka po pwede maging partisan kung ikaw ay tao ng gobyerno. Di mo ba alam yun? Binabanatan mo yung Vice President ng Pilipinas. Bigla ko lang po naalala dahil dito sa sinabi ng DOJ. Pwede po nating ireklamo yan si Abe. Siya po ay partisan, bawal po. Baka akala niya pribado yung PTV4. Kung pinasosweldo ka ng pamahalaan, Abe, at hindi mo alam, na ikaw ay bawal kang maging bias o maging partisan sa politika. Kayo po sa PCOO, sino ba nakakasakop? PCOO, wala na kasi yung press Press secretary, hindi na, di ba? PCOO ba yan o PCO? PCO. Mawalang galang na po sa secretary po ng PCOO. Eto na mga tagapagtanggol ni Abe. Hindi rin nakakaunawa yan. Galing po ako sa gobyerno. Baka hindi nyo po alam. Bawal nga sa aming mga kampanya. Kaya nga nung sinabi ko na ang kinatwiran ko, kaya ako mag-aalis muna, mga kampanya ko para kay Sara yan habulin natin, PCO. Nananawagan po kami sa PCO. Yung pinasosweldo po ng pamahalaan na nag-angkor po ng PTV4, ay partisan. Binabanatan po yung Vice President ng Pilipinas.
Okay lang si Duterte dahil yung si Tatay Digong dahil wala. Pero ito po, trabahador po ng pamahalaan, binibira po ng hayagan sa kanyang mga vlog. Baka gusto nyong gawan ng paraan. Ha? Kayo pong mga taga PTV, kayo pong mga taga PCO. Yung nakakasako po sa PTV4, meron po kayong anchor dyan o reporter na wala pong tigil sa pagbira sa Vice President ng Pilipinas. Bawal po yan. Pagkakaalam ko sa gobyerno, non-partisan dapat. Kung totoo po na siya po ay nagtatrabaho pa sa PTV4, dapat po kayong umaksyon kasi hindi po bawal po sa government ang mamulitika. Yan, kitang-kita, araw-araw namumulitika yan. At hindi po simple yung Kami po, wala kayong pakialam sa amin, private kami. Meron kaming press freedom, kayo po wala. Gobyerno kayo. PCO, pakicheck nyo po yung mga tauhan ng PTV4, hindi po pwede yan. Baka hindi nyo rin alam. Dati po akong taga-gobyerno. Bawal po sa aming mangampanya laban sa mga bawal nga mangampanya non-partisan Tapos araw-araw bumibira sa Vice President ng Pilipinas. Pakisilip niyo po yan. Hindi namin tatantanan yan, PCO. Okay lang yung ibang vlogger hindi naman pasweldo ng pamahalaan yan. Bahala na sila kung saan sila kumikita. Pero ito pong pasweldo ng pamahalaan, hindi po pwedeng birayin na araw-araw yung Vice President ng Pilipinas. May segment ka pala, 9 to 10 ha. Sulat tayo sa PTV4. Huwag natin tantanan yan. Hindi po pwede yun. Pinasusweldo ng taong bayan tapos titira sa Vice President. Masama pong pinagbabawal nyo ngang maging partisan yung mga taga-gobyerno tapos kahit ba magkakakampi sila, hindi po pwede. Akala niya kasi SMNI siya Pwede yung mga opinion. Sa gobyerno po, hindi po pwede yung ganun. Gawin po natin yan. Sumulat po tayo na itanong nyo po sa PCO kung bakit po pinapayagan nila yung isang anchor o reporter ng PTV4 na siraan na halos araw-araw yung aming Vice President, yung ating Vice President. Pwede yan mag-private siya. Yung vlogger ka lang, pwede. Pero yung taga PTV4 ka, hindi po pwede yun. Pasweldo ka ng taong bayan tapos sisiraan mo yung Vice President. Ano naman kung batikusin ako ninyo, sino ba yun? Normal lang po yun. Mga vlogger po kami, sanay po kami batikusin ng kung sino-sino. Yung pinasok po namin na trabaho. Opo, yung mga ibang vlogger na hindi po pinasosweldo ng pamahalaan, bibirahin ko lang sila sa mga sinasabi nila. Pero etong tao na to, pinasosweldo ka ng pamahalaan tapos bibirahin mo yung Vice President ng Pilipinas. May nilalabag ka pong batas. Ay, mga ensaymada na yan o kung ano, mga collapsible, okay lang yan dahil talagang ganun. Freedom of speech di ba? Freedom of speech tayo. Pero itong taga PTV4, huwag natin tantanan. PCO, i-tape nyo po to. Yung panawagan natin sa PCO, imbestigahan nyo yan si Abe. Pinasosweldo namin yan tapos sisiraan Vice President natin. Code of Ethics. Kahit nga po, yung mga vlogger, wala pong problema. Magbanatan po kami. Magkakaiba-ideya namin. Pero yung ganyan na pasweldo ng pamahalaan, hindi po pwedeng manira ng Vice President ng Pilipinas. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong, tignan ko lang baka may nakalimutan pa ako na importante. So, pinapahamak lang ni Trillanes yung mga nakikipag-usap sa ICC. Mag-isip-isip po kayo.
At baka kayo ay mga active pa sa duty. Magkaroon po ka, biruin nyo, sabi ng Pangulo, huwag kayong makipag-ugnayan sa ICC. Tapos nakikipag-ugnayan kayo ba? Nasaan na ba yung aking ano? Titignan lang natin ha. Baka may nakakalimutan pa ako. Ito na lang po, yung bira po kay Ma'am Hanilit. Sabi nitong Dimps, walang kaklas-klas na second lady. Yung picture po ni Ma'am Hanilit Abansenya at saka nito ni PRRD. Wala nagawa bilang second. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.